what's up Ben? Nandito na naman si Mascarado News TV para magbigay ng komento, reaksyon sa mga nagaganap na balita ngayon dito sa bansang Pilipinas. Bago nga pala natin simulan panoorin yung video na gusto ko munang bigyan ng credits sa idol natin si Historiador Filipino. Follow nyo guys si Historiador Filipino sa mga hindi pa naka-subscribe. Ayan yung ano niya, YouTube channel niya. Meron na siyang 1.12 million subscribers. Shoutout sa iyo, Brian, Historiador Filipino. Eto guys, tatalakayan natin ito yung pag-beast move ni VP Sara. Yung dahilan, yung galit niya, diba? Yung binanaan niya sina Martin, Lisa at BBM. Pakinggan natin guys ano yung mga sinabi dito ni VP Sara sa live press con niya ng na-detain ata sila nun. Ito. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. At eto na nga, umabot na sa sukdulan ng galit ni Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paniniwala niyang personal na ang banat sa kanya, pati na sa mga tauhan niya sa OVP at sa DepEd dati, kaya hindi na napigilang maglabas ito ng sama ng loob sa tatlong katao na pinaniniwalaan niyang nasa likod ng lahat ng panggigipit na ito. Sila ay sina House Speaker Martin Romualdez, First Lady. Ayan yung tatlo nasabi na sa likod ng gigipit at pipiga kanila at sa mga taga-OVP, Office of Vice President. Doon si Attorney Zuleika Lopez ginipit nila guys. Grabe. Kasi kitang-kita naman, halatang halata naman sa mga mamayang Pilipino kung ano yung nangyayari at ang nangyayari nun. Ayan silang tatlo guys. Ang masasabi niya sa mga naggagawa nila ngayon guys, abuso talaga sa kapangyarihan yung mga nagaganap ngayon. Lalo na yung Stambolos na yan, dyan nagsimula lahat sa kanya yung punot dulo ba? Bakit nangyari yun? Bakit nabuwag ang unit team? Diba? Ayo guys, anong masasabi niyo sa mga nangyayari ngayon? Comment lang kayo sa baba. May mga nalalaman din kayo guys. Liza Araneta Marcos at ang mismong presidente na kanyang running mate noon na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pakinggan ang walang prenong banat ng Vice Presidente sa mga pinaniniwalaan niyang pumipiga sa kanila. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala na ang media, pasensya na kayo ha. Yun pala. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pera pala mga kupal. Pakisabi kay Sara ha. Pagkatapos pala ng Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa. Yun pala yung nangyayari pagkatapos ng press ko. Pasensyahan daw ganito kasi kailangan ko ng pera kasi mag-eleksyon na. Anak naman ng to. Garapalan, diba? Pagdating talaga sa pera guys, sana sa politika bumabaliktad, diba? Bumabaliktad yung mga, alam nyo na, yung mga makakapal ang face. Kahit kalyado ng nakaraang administrasyon, bumaliktad niya dahil sa pera lang. Kala nila abang buhay na ganyan yung sitwasyon, di ba? Tingnan naman natin pagdating ng panahon, bumaliktad na yung sitwasyon. Kayo naman yung, ewan ko na lang. Mukha mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Uy, Joel Chua. Pala yung, saka rin pala sa mga sumisira ng pangalan ni VP Sara. Congressman ata yan, Joel Chua. Ako, saan lugar yan. Hindi ko naman yung kilala. Grabe, no? Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Okay, 2 businessman matagal na sa negosyo ng bigas. Ito magpapatunay guys. Ito yung magpapatunay kung posible nga ba maging 20 pesos yung bigas, diba? Kung nagsasabi nga pa talaga ng totoo,
posibilidad na mangyari na maging 20 pesos yung bigas na sinasabi ni PBBM nung tumatakbo pa sila nag-kampanya pa yung pinangako niya. So may ginawa pala doon si VP Sara na parang gusto niyang i-confirm kung pangyayari ba talaga yun. Kaya nilapitan niya ang dalawang negosyante ng bigas na matagal na negosyo ng bigas. At ito yung sinagot. Pakinggan niyo. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 Tama. pesos na kilo Campaign promise. ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Yun. Napaka-imposibleng gawin yan. Diba? Napaalinaw. Hindi. Napaka-imposibleng mangyari na maging 20 pesos yung bigas, mga kababayan. Diba? Eh hanggang ngayon dalawang taon na ate. Dalawang taon na. Wala pa rin nangyari. 20 pesos yung bigas. Oo nga, naging 20 pesos pero 1/4. Diba mga kababayan? Asan na? Yung pangako na magiging ewan ko. Eh, posible talaga. Galing na yan mismo sa mga negosyante ng bigas, sa mga sikat, mga kilalado at matagal na sa negosyo ng bigas. Sila na mismo ang nagsabi na imposible mangyari yun. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? Tamo. Paano ka So magbenta ng tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, nagsinungaling nga. So, parang, siyempre, yung mga tao, di ba, kasi magkasama kayo sa kampanya. So, kapanig kami sa kanya. Kapanig yung mga tao sa kanya. Diba? Eh, maniniwala talaga. he said outright, yes, it's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Tama, para makuha. Yung target niya para makuha yung boto ng mga tao. Diba? Siyempre, ikaw, mag-isip ka ng mga plataforma mo, ano pang laban mo na plataforma. Sa nakarang administrasyon, yung pangako niya, war against drug. So, pinatunayan naman yun eh. Nangyari naman yun. Ngayon, yung naman yan, binitawan niya is 20 pesos na bigas. Pero, wala nangyari. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan na, yung best mode. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. O diba, Lisa Marcos. Kanya nang galing ng budget na yan eh. Diba? Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video. Ano kang video? Sinabihan mo ako sa Ano lumabas yung video na yan, no? Para makita naman ng taong bayan. kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Sabi. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Malinaw, DepEd ang nakalagay doon sa envelope. So para yun sa DepEd, so siyempre binigay ni VP Sara kasi para yun sa DepEd. Ano namang gagawin nyo? Dyan? Wala sa kanila, wala sa ugali nila yung mga ganyan, ang bulsa na hindi sa kanila. Hindi kaya naman siguro kaming nabalitaan ng kurat, mga Duterte. Lahat binigay yan para sa sinasakupan nila kung saang lugar man sila na panungkulan. Binibigay yan nila sa tao. Wala yan silang hinahakot na pera. Makikita naman yan sa progress ng lugar. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! O, diba? Malinaw, diba? Malinaw na binigay. Masasagot din naman yan ng DepEd eh. Pag tinanong yung DepEd. Ganun si Inday katapat sa kanyang tungkulin. Ganun katapat si VP Sara sa kanyang tungkulin. Hindi kagaya ng mga yung host speaker na yung budget ng Pilipinas, guys. Kung saan-saan lang, hindi naman dapat siya yung gumagamit ng budget ng Pilipinas, di ba? Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Yun ang sinasabi ko. Sisirain mo yung tangal ng kasama ko sa
Office of the Vice President? Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan. Gloria Mercado pala na nagpakalat ng confidential funds daw yung pera na yan. Diba? Pero wala naman silang proof. Wala naman silang maipakita ng proof. Confidential funds yan. Grabe. Eh, di ba tigil-tigil yung ano? Tawag ito. Hearing. Ulit-ulit na tanong sa kanya. Wala naman silang nakita. Nakuha nga, di kahit trabaho ng kuha, pinasok na doon sa Senate hearing. Hindi naman trabaho nila niya. Kuha nga. Wala naman silang wala naman silang makukuha dyan. Wala nga silang na ano eh. Kung ganyan na napatunayan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang yan mga kababayan. Ang maniniwala lang dyan. Mga bobo, mga walang alam sa ano. Mga ganyan. Kaya ginigigit nila si Sara. Ginagawa nila ng dahilan yan para pabagsakin. Kasi may posibilidad na maging presidente siya pagdating na 2028. At nanginginig na yung mga tuhod yan ngayon pala kasi palapit na ng palapit. Nanginginig yung mga tuhod yan mga kababayan. Gusto nilang sirain kasi ayaw nilang may maluklok ulit na Duterte. May kamay na bakal ulit na mamumuno sa bansang Pilipinas. Yan ang kinatakot nila. Dahil yung corruption mahal, imbestiga na naman yan eh. Wala ba yung PACC? Executive Order number 1 ng administrasyon Marcos. Binuwag agad yun eh. PACC, alam nyo PACC? Presidential Anti-Corrupt. Yan yung nagbabantay sa mga corrupt na namamahala sa gobyerno at naiimbestiga, nasisibak sa pwesto at nakukulong. Pero binuwag yun eh. Yan palang halata na mga kababayan na may mangyayaring corrupt sa loob ng Malacanang dahil binuwag nila yung pinatay binuo ni Tatay Digong na PACC na nagbabantay sa pera sa pera ng bayan kung sino man at mahuhuli kung sino man yung nagnanakaw sa kaba ng bayan. Ito, ay mamulat na kayo dilat niyo yung mga mata nyo sa mga hindi pa dilat yan. At kayo patulog-tulog pag-gising nyo wala na, paghirap na baka magtagera pa, mag-gising ka na lang may bomba nang sumarabog sa paligid nyo kasi nagkaroon na ng gulo. At tulungan natin yung Pilipinas, tulungan natin, baka-bakangan tayo na hindi na para sa atin, nakasalalay sa atin bilang sa presidente, sila lang yung namamahala pero sa atin nakasalalay yung kinabukasan ng ating bayan mga kababayan. Dilat nyo yung mata nyo, buksan nyo yung mga balita, yung mga news, yung mga totoong nangyayari, analyze nyo mabuti. Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Oo. Diba? Kasi 2022 pa lang, 2022 pa lang, diba? Nandyan niya yan, yung envelope na yan, may utos na ng pera sa DepEd. diba? Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho Oo. Yung nga, namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Inigipit nila. Ganito Inigipit nila kasi ayaw ng tumulong ng mga Duterte. Dahil dyan, ayaw sumabay ni, alam nyo, ayaw sumabay ni BP Sara sa mga corruption na mga yun. Kasi hindi sa kanila yung pera na yun. Alam nyo, ang budget para yan sa bayan. Ayaw niya maging corrupt. Kaya niya sumabay. Kaya yun ang, di ba, ganun ang nangyari. Pag mayroong isang sa grupo nyo na matuwid, tapos kayo puro kayo mga corrupt, gagawan niya ng paraan niya para hindi kumanta, para hindi maisiwalat yung mga baho ninyo, sisirain nyo, gagawin nyo siya yung mali, gagawa niya ng kwento na siya yung mali at kayo yung laging tama. Ganun yun eh, ganun yun ang realidad. Pag may matuwid sa grupo ninyo tapos kayo puro kayo kasamaan, kung kulang na lang ipatumbay, di ba?
Kung ganyan, ipapatumba nyo para walang malabas na mga ebidensya, walang masabi, walang siya may siwalat. Ganun yun eh. Diba? Kaya, ginigipit nila ng ginigipit, pinipiga ng pinipiga. Ganun yun. Ganun yun, guys. Kaya dapat maging alerto na kayo. Malaban nyo yung anong totoong nangyayaring imulat ninyo, guys, sa paglaban natin yung Pilipinas. Gawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. Yun. May video, may kaso, may witnesses. Diba? Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Yeah. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Diba? Inabuso. Parang pinunsinti lang yung mga nangyari. Yan ang mga nakikita kayo ng mga tao, guys. Parang kinukonsinti lang yung mga corruption na nangyari ngayon. Wala lang yung Pangulo natin. Parang wala lang siya nasasabi. Wala siyang action na ginagawa para, diba? Nakita na, diba? May ebidensya na. Ang wala lang sa kanya, diba? Kaya dun, guys, galit na yung mga taong bayan dahil dyan sa nangyayari ang kukonsinti. Diba? Ayan. Kaya galit na galit si VP Sara dyan. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng corruption. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Wala. Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Huh? Yan na yung naging presidente. Ang balos-los na eh. Siya na yung nagko-control. Siya na yung parang nasusunod. Siya na yung tama yung ginagawa namin. Tama nga naman, diba? Sino yung presidente natin? Bakit siya yung gumagalaw? Sabi, siya yung mga parang namamahala na eh. Wala na talaga. Wala na yung trust ng mga tao. Yung tiwala ng mga tao. Yung paniniwala ng mga tao sa mga binitawan niya ng mga nakarang halalan. Sabi, harapalan guys, harap-harapan sa publiko. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos buhag-hag na ninyo tanan ang disubmit namo sa COA. Grabe, no? Grabe pang sabotahe, guys. Diba? May ano naman sila sa COA eh. Ano naman sila, ng appeal. Diyan sa mga mga pinagbibintang nila. Pero wala naman eh. Hindi na naman sinira, binuhag-hag. Gusto na nilang maging kuha na rin ng ano eh. Inayupok na yun eh. Tama ba yun? Ali. I have a video Diba? of Chairman Gamaliel Cordoba. Yan. Ayan. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Tama. Dapat maghintay muna sila sa result ng audit. Nagulat at nagsitayuan ng balahibo ng mga nakapanood sa sinabi na ito ng Vice Presidente. May kinausap na ako na tao. Ayan, Sinabi ko ito. sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ito yung revenge. Diba? Once na may mangyari. Diba?
kay BP Sara. So, wala mangyayari sa kanila kung wala din mangyayari kay BP Sara. Kasi alam na, halata naman natin, di ba? Kaya lang yung sumasalungat sa mga nangyayari ngayon. Kaya yung sumasalungat sa mga kabalbalan at ibalian na nangyayari ngayon, guys. Wala na lang, ipapatay nila. So, ano naman sa nangyayari? Siguro, meron na yung mayroon ng source yan. Bakit masabi yan ni BP Sara na may banta sa kanya? I-reverse lang yan. Diba? Para ma-alarma din sila. Ang sa may mangyayari kay BP Sara, na mangyayari din sa kanya. Wala na ibang kalaban. Wala naman siya pwedeng mag-utos. So, pwedeng masido pa yung kung may posibleng gumawa dyan. Ito yung babala BP Sara sa kanila. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Grabe. And then he said yes. Hindi na basta-basta itong sitwasyon at malalim na ang naging sugat sa kanilang mga pagkatao. Kaya siguradong magpapatuloy lang ito hanggang sa ang isa sa kanila ay titiklop. Ang tanong, hanggang saan kaya aabot ang pangayang ito ng pamilyang Marcos at Duterte? Sasagot kaya si BBM sa mga pirata na ito ni Sara? O ngingiti lang ito at hindi na naman magkukomento? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, Ayan, di ba? panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Shout out kay Historiador. Credits nga pala sa video na to na ginawa natin ng reaction video. Kaya guys, masasabi nyo guys, comment na kayo dyan sa baba. Alakayin natin yan sa susunod na video. Kaya na umusga guys sa mga solid BBS dyan. Laban natin. Pagtanggol natin. Na alam natin nasa tama. Laban natin sa tama at saka labanan natin ang mali. Comment na kayo guys, comment na kayo. At salamat sa panonood.